Papunta kami ngayon ng market. Bali sa McDo na ang diretsyo namin. Ngayong araw kasi, ginoin ko si Eya para dun sa event nila na mag-assemble ng mga burger. Bali nagbayad lang ako ng 215 pesos. Pero yung 215 pesos na yun, sobrang worth it na. Yung experience pala ng anak mo, hindi na mababayaran yun. Lalo na yung happiness ni Eya nung araw na yan. Grabe, habang pinagmamasdan ko to si Eya, akala mo dalagang maliit. Ang bilis talaga ng panahon. Dati nga, karga-karga ko lang yan. Pero ngayon, wag ka, nangangatwiran na. Minsan nga, pag nagalit ako, mas galit pa siya, diba? Pagdating naman namin dito sa market, diretso na kami akyat sa taas. Bali yung McDo kasi dito, nasa second floor. At dito nga kami pumesto sa may gilid. Dito kasi banda nakatutok yung aircon, tsaka maganda yung view. O diba, napakaaliwalas. Mamayang hapon, puno na ng tao dyan na mga nakatambay. Maganda kasi sa spot na yan. Lalo na pag may mga kasama kang bata, malawak yung tatakbuhan o paglalaruan nila. Bago pa mag-start yung mga games, ayan, nangungulit na nga si Eya. Gusto na nga niya pumunta dun sa harap. Kaya sabi ko sa kanya, mag-behave na lang muna. Mag-color na lang siya dito sa binigay ng McDo. Basa-basa niya yan. Habang tumutugtog yung music, basta, kung sino ang iharap, mas nung yung music, siya ang tao. At syempre kung may stage mother, meron din mga stage tita. Again, kung sino ang iharap ng address, nasa witang music, ang tao. Grabe, tuwan-tuwa nga kami niyan. Kasi 3 na lang silang natira. Mananalo pa nga sana si Eya dyan, kaso nga lang hindi niya na binigay yung ring. Piling niya kasi pag naiwan sa kanya yung ring, panalo siya. Binibigyan kasi sila ng prize kahit natalo. After naman ng pag-games nila, pinrepare na ng mga crew yung mga gagamitin para sa burger. Grabe, sobrang proud ako kay Eya nung part na yan. Nakikinig talaga siya kung anong tinuturo sa kanila. Tsaka sobrang mapifeel mo talaga sa kanya na sobrang excited siya. Kala ko nga nung una, baka kagatin niya na yung patty o yung tinapay. Pero hindi naman, hinantay niya talaga kung kailan nila sasabihin na mag-i-start na sila. Bali, nag-i-explain pa kasi yung manager dyan kung paano siya i-assemble. Tinuturuan din sila kung ano yung mga pagkakasunod-sunod. Nung nag-start na nga sila mag-assemble ng burger, hinayaan ko na si Eya. Sobrang nakikinig din kasi siya at nakakasunod naman. Medyo tinutulungan ko na lang siya ng konti. May time kasi medyo naguguluhan siya. Habang nag-assemble nga siya niyan, nagpapaalam na kung pwede na daw ba niyang kagatin yung burger. Tawan-tawa pa nga ako niyan. Hindi pa nga natatapos balak ng kagatan. Nung ma-assemble naman yung burger, yung pagbalot naman ang tinuro sa kanila. Nung sinabi nung host na pwede nang kainin yung burger, tuwan-tuwa na nga si Eya. Grabe, abot tenga talaga ang ngiti niya. Pero tignan nyo naman, tinapay lang ang kinakain. Ayaw niya daw kainin yung patty, tsaka yung cheese. Napaka-healthy living talaga, tinapay lang daw. Pero okay lang, ako na lang din ang kakain. Di rin naman masasayang yan. Akala ko nga nung una, burger lang. Yun pala yung 215, meron na kasamang 1-piece chicken. Actually, meron din yan kasamang toy. Kaya sobrang sulit na yung 250. Plus, meron pang unforgettable experience yung bata, o diba? Meron din pala sila ditong pamasko. Kaso nga lang, hindi kami nakapagpa-picture. Natatakot kasi si Eya. Ngayon niya lang din kasi nakita yung mascot na yan. Pero kung si Jollibee naman, parati siya nagpapa-picture doon. Tuwing nakikita na ibang bata nga, nakakatuwa, tuwan-tuwa sila. Nagpapa-picture at kumikis sila sa mascot. After naman maibigay tong toy ni Eya, umalis na kami niyan. Naglibot-libot lang din kami. Bibili ako ng mga drawing book nila Eya. Ng mga educational toy. May ilang libro lang din akong binili para kay Eya. After naman yan, kumain lang kami sa Bonchon tsaka umuwi na. Yun lang, share ko lang. Salamat!